Rax Disebek ni-reveal na tatay pala ni Blackbeard. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1154. At ang title nga daw netong paparating na chapter Unable to Die. Ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing pagtapos daw ng nangyaring insidente na related kay Big Mom inabot na daw ng pagkarami-raming kamalasan ang Elbaf. Gaya ng mga sunog sa iba't ibang parte ng Elbaf, bagyo at to the point na inabot pa daw sila ng taggutom. So base pa nga lang sa unang information na to magigets na kaagad natin yung context na still nasa flashback pa rin tayo ni Loki sa chapter na to. Yung tinutukoy nga na insidente na related daw kay Big Mom para nga ma-refresh kayo ito nga yung pangyayari kung saan nagwala siya nung time na bata pa lang siya sa Elbaf, kung saan ang naging resulta nga nito napatay niya si Jorul. Naganap nga ito 63 years ago. Sa sumunod na impormasyon nga sinasabing makakakita raw tayo ng mga desperadong giants na balak atakihin itong mag-ina na sila Ida at Harudin. Buti na nga lang daw at saktong nakauwi na ng Elbaf si King Herald at nagawa niyang maprotektahan itong mag-ina niya. Bukod pa nga dyan may kasama rin daw si Herald na galing sa iba't ibang lugar para tulungan ang mga giants ng Elbaf dahil sa nararanasan nilang sakuna ngayon. At dito na nga daw ni-reveal yung pagkamatay ng isa pang asawa ni Herald na si Istrid. Namatay nga daw ito sa sakit bago pa maabutan ni Herald. Later on nga nagawa raw magtayo ng bar ni Ida sa Underworld. So itong mga impormasyon nga na to obviously na reference sa chapter 1136. Kung matatandaan nyo dito nga inexplain ng mga giants kila Luffy itong mga pangyayaring masasaksihan natin sa paparating na chapter na to. Mula nga sa pagpatay ni Big Mom kay Jorul, pagkakaroon ng sakuna sa Elbaf at itong pagkamatay ng nanay ni Loki. Meaning itong mga pangyayari na to naganap 62 years ago na. Sa sumunod na impormasyon naman sinasabing tumalon daw itong timeline 56 years ago. Sinasabi nga na sa panahon daw na to sinubukang umattend ni King Herald ng reverie. Pero bigo nga daw siyang makapasok since hindi nga daw siya pinansin ng world government. Mabalik nga sa Elbaf ipapakita daw na mag-uusap itong sila Harul at King Herald patungkol sa Galayla. Kung ano nga exactly itong Galayla ito daw yung grupo ng mga ancient giant at non-ancient giant shipbuilders. Meaning itong grupo na to gumagawa ng mga barko. Base nga daw sa knowledge ni Harul nasa kamay daw ng world government itong grupo na to. Bale itong impormasyon nga na to obviously na magbubukas ng panibagong idea patungkol sa pagbuo ng NOAH. Dahil alam naman natin kung gaano kalaki ang NOAH. At the fact nga na ni-reveal na meron palang grupo ng mga ancient giants ang capable gumawa ng mga barko. It makes sense lang na isipin na possible na yung lahi nila ang gumawa sa barkong NOAH. Anyway, sa sumunod na impormasyon naman sinasabing kinupkup daw ng kapatid na babae ni Istrid itong batang si Loki. Kumbaga tita na daw ni Loki ang nagpalaki sa kanya. Pero inaabuso nga daw siya neto. Kasabay nga neto yung pagtutok daw ni King Herald sa pagre-rebuild ng Elbaf. So kung 56 years ago nga itong moment na to ang ibig sabihin 12 years old na nung time na to si Loki. Katumbas ng pagiging 4 years old niya in human years. Sa sumunod na impormasyon naman tumalon nga ulit itong timeline 48 years ago. Sa moment nga na to sinubukan daw magpakawala ng mga giant beast ni Loki sa mga village sa Elbaf na sinubukan naman daw pigilan ni Harudin. Pero nung makita nga daw ni Loki na maraming tumutulong kay Harudin na
napigilan itong mga giant beast na pinakawalan niya. Dito na daw niya na-realize kung gaano siya ka-lonely. Dito niya na-realize na wala siyang kaibigan at mag-isa lang siya sa buhay. So naka-align pa nga rin itong information na to sa kwento ng mga giants in chapter 1136. Speaking of align, kung sa chapter 1145 nga ni-reveal na in fact nagpunta pala sa Elbaf sila Rax di Sebek at Whitebeard. Ngayon nga ni-reveal na hindi lang pala silang dalawa ang present nung time na to. Yung buong Rax Pirates nga daw present sa Elbaf nung oras na to. Sinasabi nga na makikita daw natin sila sa Underworld, kung saan makakasalubong daw nila itong si Loki at tatanungin kung itong lugar daw ba na to ang Elbaf. Dagdag na tanong pa nga nila Rax kay Loki kung nandito daw ba ngayon si King Herald. Sa sumunod na impormasyon naman ito na nga yung confirmation sa ilang teoring kumakalat sa One Piece community. Nireveal nga daw na 8 years ago, which is yung nabanggit ko kaninang pangyayari 56 years ago na nagpunta si King Herald sa Reverie, nireveal nga na nagkita daw pala sila Rax di Sebek at King Herald sa moment na to. Pagtapos nga daw nilang mag-usap dito na pinatay ni Rax di Sebek ang isang admiral ng Marine. Ito nga daw yung naging simula kung bakit siya naging wanted man. So sa information nga na to isa ito sa excited na akong makita sa mismong full chapter. Dahil alam naman natin na iilang admiral pa lang ang kinukumpirma sa kwento. Kaya naman kung pangalanan nga ni Oda kung sino itong admiral na pinatay ni Sebek, madadagdag nga ito sa listahan natin ng mga admirals. Pero knowing Oda baka hindi niya ito i-reveal sa chapter na to. Instead ilabas niya ito sa SBS. Kumbaga inaasahan ko na magiging off-screen revelation na naman itong part na to. Nabanggit ko nga na itong pangyayari na to 56 years ago. Sa mga hindi nakakaalam ito nga rin yung eksaktong taon kung kailan sumali ng Marines itong sila Garp, Churo at Sengoku. 56 years ago nga rin sila nagpa-enlist sa Marines. Sana nga makita natin yung mga reaksyon nila sa naging pagkamatay ng admiral na to. Anyway, ang huling impormasyon nga sa spoilers finally daw na i-reveal na sa chapter na to yung totoong muka ni Rax di Sebek. Yes guys, sa wakas nga makikita na natin yung totoo niyang muka. It turns out na meron daw siyang two-tone hair at kamukhang kamukha daw siya ni Blackbeard. Bakit? Dahil ni-reveal na nga na ang totoo palang tatay ni Blackbeard itong si Rax di Sebek mismo. Bale, ayan na nga yung mga impormasyon para sa paparating na chapter 1154. Excited na nga akong makita yung mismong chapter base pa lang sa mga impormasyon na nakuha natin sa spoilers na to. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin para sa mas detailed na information once na lumabas na yung full chapter. Kung sakaling ang natripan nyo itong spoiler review natin, huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!